Tayo po ay nagagalak sa umagang ito sapagkat muli tayong nagkakasama-sama sa pangalan ng Panginoon at bilang mga anak ng Panginoon ay tayo'y nagagalak sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala upang lumago sa kanyang biyaya, kasaganaan at tayo'y patuloy na kanyang pagpalain. Sa umagang ito ay nais ko pong buksan natin ang sa Juan Kapitulo 3. Ang ating scripture reading ay nasa Juan Kapitulo 3, talatang 1 hanggang talatang 21. Malimit na mapag-aralan natin ang mga bagay na ito na siyang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito ay naway lumalim ang ating pagkaunawa kung paano na tayo ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Sa Juan Kapitulo 3, talatang 1, at ganito ang siyang isinasaad. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ang naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa na mga tanda na iyong ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi o sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat pinanganak sa Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya ay sinabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? At sinabi ni Jesus, at sa kanya ay sinabi, or rather, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, ikaw ang guro ng Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, o 2 beses na sinabi ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung sinabi ko sa iyo ang mga bagay na naukol sa lupa, ay hindi ninyo pinaniniwalaan. Paano nyo paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit?
at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayong kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na salita ng Panginoon. Mga minamahal, medyo malawak at malalim ang ating mensahe ngayong umaga. Bagamat lagi nating nababasa ang mga bagay na ito na siyang binasa natin, ngunit bibigyan natin ng diin at halaga yung mga paliwanag at sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang ating magiging paksa ay ang isang mananampalataya kay Kristo, na kay Kristo. At bilang mga mananampalataya, ay kailangan mabatid natin ang ginawa ng Diyos sa atin upang maging matatag tayo sa ating katayuan bilang mga anak at mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mga paliwanag na isinasaad dito sa banal na kasulatan upang sa pamagitan ng mga katuruan ng Panginoon ay tayo'y maging matatag. At ating mapapansin dito ang kasaysayan tungkol kay Nicodemo na nakikita niya ang gawa ng Panginoon sa buhay ng Panginoong Hesukristo. At katulad na sinabi dito sa talatang 3, sumagot si Jesus, o sa talatang 2 muna, at ang sabi dito ay, Rabi, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. So ito ang pananalig, paniniwala, at pananampalataya ni Nicodemo na ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumasa kanya ang Diyos. At alam natin na ang Panginoong Hesukristo ay may taglay na dalawang likas. Una, siya ay Diyos, tunay na Diyos, at ang pangalawa, siya ay tunay na tao. Ang Panginoon ay nagpapaliwanag kay Nicodemo. Lalo-lalo na yung tungkol sa sinabi ng Panginoon na kinakailangan na ang tao ay ipanganak na muli.
Sapagkat kung hindi ipapanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon sa talatang 5, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig. Ang tubig ay tumutukoy rin sa salita ng Panginoon, ang logos o ang salita ng Panginoon, at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sa talatang 3, o 6 rather, ang ipinanganak sa laman ay laman na. At ang sabi dito, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Namin na mahal, dito tayo ay nananalig at nananampalataya tungkol sa tinatawag na double predestination. Ibig sabihin ay dalawang bagay ang ginawa ng Diyos na siya'y nagtakda na tungkol sa mga mananampalataya. At ang ikalawa ay mga hindi mananampalataya. Sapagkat ang sinasabi dito, yung mga pinanganak sa laman ay laman nga. Kaya maya-maya, ating pag-aaralan, sino-sino ang mga ipinanganak sa laman. Ano ang kanilang mga katangian, ano ang makikita kanila, at ano ang kanilang katayuan. And then, ating pag-aaralan din ay sino ang mga ipinanganak sa Espiritu. Una-una, ang tanong natin ay sino at ano ang ibig sabihin ng ipinanganak sa laman. Alam natin na lahat ng tao ay nagbula kay Adan, pagkat siya ang ama ng sangkatauhan. Ninana ang naging kasalanan ni Adan. Batid natin na nagkasala si Adan. At nung magkasala si Adan, hindi niya alam o papaano babalik doon sa paraiso, sa hardin ng Eden. Sapagkat nagkasala siya, ang nangyari, pinalayas siya ng Panginoon sa hardin ng Eden. At nung makalayas siya, hindi na niya alam ang kanyang babalikan. Kaya hindi nakabalik si Adan sa hardin ng Eden. Kaya mula kay Adan ay dumami ang mga tao. At yun ang sinabi ng Panginoon na magpakarami kayo. At tinutukoy sa banal na kasulatan na ito ang mga ipinanganak sa laman. Kaya ang mga ipinanganak sa laman ay laman. So ano ang kanilang katayuan? Kalagayan. Sabi dito sa Juan, Kapitulo 8, talatang 28, ay isinasaad dito na sila ay naukol sa lupa. Kapitulo 8, talatang 28. At ang sabi dito, at sinabi nga ni Jesus, kung maitas na ninyo
ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay ayon sa itinuro sa akin ng Ama. And then isunod natin yung nasa talatang 23, ang sabi dito, at sa kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y mga taga-sanlibutan, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. So, ibig sabihin ay ang mga ipinanganak sa laman, sila ay mga taga-sanlibutan. Ito ang kanilang katayuan. At kung titingnan natin ang 1 Kapitulo 15, talatang 19, na ang sabi dito ay, kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit, sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya't napupuot sa inyo ang sanlibutan. Yung sanlibutan dito ay sa Greek ay sabihin ay cosmos. Nang ibig sabihin ang cosmos ay may itong uri na kahulugan. At ang tinutukoy dito sanlibutan ay mga hindi mananampalataya. Kaya sabi niya, kayo'y mga taga-sanlibutan. At yung mga taga-sanlibutan, ang iniibig nila ay ang mga bagay sa sanlibutan. So tingnan natin, ano ang iniibig at mahalaga sa mga hindi mananampalataya? Kayamanan. Mahalaga sa kanila ay kayamanan. Yung estado sa buhay ay mahalaga sa kanila. Yung titulo, kung sakaling sila'y nakatapos o naging mayaman, yung kanilang titulo ay mahalaga sa kanila. Nais nilang magtaglay ng magandang pangalan na mabuti ang ginagawa. Ang mga taga-sanlibutan ay nais na magkaroon at magkamal ng maraming salapi. Magkaroon ng malalaking tahanan at maging palasyo, at maging kastilyo at mga iba pa. Ito ang tinutukoy ng banal na kasulatan na ipinanganak sa laman ay laman nga. At kung ating titingnan, ang sinabi sa Juan, Kapitulo 8, talatang 44, ito mga ipinanganak sa laman ay pag-aari ng Diablo. At ito ang sinasabi sa Kapitulo 8, talatang 44 dito sa Juan. Sabi dito, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. So ano ang ninanais ng Diablo kundi talikuran ng Diyos, huwag kilalanin ng Diyos, huwag pakinggan ng Diyos, at gumawa ng sarili nilang pag-aaral at sundin ang ninanais ng Diablo. Kaya sabi dito, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Kaya yung mga nasa laman, hindi mapakali hanggat hindi sila nakakagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya makikita natin sa ating paligid, marami ang magnanakaw, marami ang bumabatikos sa kapwa, marami ang siyang humuhusga sa kanyang kapwa, sapagkat
Pag hindi niya ginawa yun, ang mga bagay ay hindi niya ikagagalak sapagkat tuwan-tuwa sila pag ang tao ay napapahamak. Ang kanyang kapwa ay napapahamak. Para sabi sa Banal na Kasulatan, sinusunod niya ang kanyang ama, ang Diablo. Bakit? Sapagkat, sabi dito, siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat ang mga tao ito ay pinanganak sa laman. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya. Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. So ito ang kalagayan ng mga nasa laman. At yung nasa laman ay hindi nakakaunawa ng liwanag. Sabi sa John chapter 1, verse 5. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. So ang mga nasa laman ay nasa kadiliman. At hindi niya naunawaan ang liwanag. Sapagkat ang sabi dito, ang ilaw ay liliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. At ang mga nasa laman ay hindi sila sumasampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Juan Kapitulo 1, talatang 11, siya ay naparito, ang Panginoon sa Kristo ay naparito sa kanyang sariling kanya. At siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So yung mga nasa laman ay hindi kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Mas mahalaga sa kanila ay ang mga kayamanan ng sanlibutan at yung kanilang magagawa habang sila ay nasa sanlibutan. Hindi nila pinakikinggan ang salita ng Panginoon na siyang tinutukoy sa Juan Kapitulo 8, talatang 45. Anong sabi dito? Ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. So maliwanag dito na mga nasa laman, pinanganak sa laman, ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos. At hindi rin nila kilala ang Diyos. Sapagkat sabi sa Kapitulo 8 ng Juan, talatang 19, sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Meron yun, tanong ng mga tao at mga Parseyo sa Panginoon sa Kristo. Nasaan naroon ang iyong ama? At sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ko ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. So ito ang katayuan at kalagayan ng mga nasa laman. At ang panghuli ay hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Kapitulo 3, talatang 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi kay Nicodemo, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang ipanganak sa Espiritu ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan upang
italaga ang kanyang mga pinili. Kaya tatlong bagay ang ating titingnan ngayong umaga, mga minamahal. Una ay yung ipinanganak sa Espiritu. Paano ang pag-unawa natin dito? Ikalawa ay yung ipinanganak sila bilang mga anak ng Diyos. At ang pangatlo ay pinanganak sila para sa kaluwalhatiang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So una, ito ang tanong. Tulad ng sinabi dito sa ating binasa sa talatang 6. Sabi dito, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Pinaliwanag ito ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemo sa talatang 5. Ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So nililiwanag dito yung salitang katotohanan, katotohanan. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin, ano ang ibig sabihin ng katotohanan, katotohanan? Ibig sabihin ay amen. Dalawang beses natin sinabi ng Panginoon, amen and amen. Ibig sabihin ay katotohanan, yun ang mangyayari. At sinasabi niya, maliban ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. At tulad na sinasabi sa talatang 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. At nililiwanag ng Panginoon sa Kapitulo 1, talatang 13, na ang mga ipinanganak ay hindi sa dugo. Ibig sabihin ang kapanganakan sa Espiritu ay hindi sa laman, hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaya bago pa itatag ang sanlibutan, sa makapangyarihang Diyos at ating Ama, ang mga ipinanganak sa Espiritu ay ipinanganak na mga anak para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa biyaya ng Panginoon, Diyos, at sila'y mamamatay rin sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang mga ipinanganak sa Espiritu, ito ay biyaya ng Diyos. At pinanganak tayo dito sa lupa, ito'y biyaya na nagmumula sa Panginoon. Pag tayo'y namatay, yung biyayang yun ay humihinto. Sapagkat pag namatay ang isang mananampalataya, siya ay dinadala sa kaluwalhatian. At yun ang nais ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay puspos ng kaluwalhatian at ang kanyang mga pinili ay makakalasap ng kaluwalhatian ng Diyos. At kung sakaling tayo ay mamatay, tulad ng binabanggit kanina, ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Namatay tayo dahilan sa biyaya ng Diyos. Na yung ating katawan ay naghihintay na babaguhin ng ating Panginoon. Ito ang tunay na mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya.
Ang ipinanganak sa Espiritu, ito yung sinasabi na sila'y ipinanganak sa itaas. They are born above. At sabi sa John chapter 17, verse 24, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoo kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So ang mga ipinanganak sa Espiritu, ito ang mga anak ng Diyos na kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa buhay ng isang mananampalataya ay nahayag yung kanyang kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, na kinikilala niya na ang Panginoon ay kanyang hari, kanyang propeta, at kanyang saserdote o pari. Kinikilala niya. Sapagkat siya ay ipinanganak sa itaas. Born from above. Kaya nga, ang sabi dito, nais ng Panginoon na kung saan siya naroroon, naroroon din ang lahat ng mga mananampalataya sa tabi niya. Nakapiling niya sapagkat dito'y nais niya na makita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pinakita sa mga alagad. Hindi sa lahat ng mga alagad na kasama ng Panginoon, sapagkat ilan lang yung kasama ng Panginoon nang ang Panginoong Jesucristo umakyat sila sa bundok at nagbagong anyo, transfiguration, nagbagong anyo, yung kanyang damit ay naging maliwanag, naging malingning, at nakita nila na kasama din nila ni ng Panginoon si Isaiah at saka si Moises. Kaya sabi ng Panginoon, kung saan siya naroroon, kaya din gusto niyang makasama. Kaya nga sabi dito ay, Ama, yung mga bagay na binigay mo sa akin, ay ibig kung saan ako naroroon, sila ay doon din kasama ko upang makita nila ang aking kaluwalhatian na siyang mga ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi yung kung kailan tayo nakaunawa ng Ebanghelyo, kundi ang sabi ng banal na kasulatan, bago pa itatag ang sanlibutan, tayo'y inibig na ng Diyos at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sinisinta tayo ng Panginoon. Kaya nagsabi sa Kapitulo 19, dito sa Juan, talatang 11, John chapter 19, verse 11, sumagot si Jesus sa kanya, anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, maliban ito'y ibigay sa iyo mula sa itaas, kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. So ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Pangalawa, ang mga mananampalataya ay ipinanganak na muli sapagkat sila'y mga anak ng Diyos. Ito yung ipinaliliwanag ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso na bawat mananampalataya ay pinili ng Diyos at sila'y mga ipinanganak sa Espiritu. Ang sabi sa Kapitulo 1, talatang 4 ng Efeso, ayos sa pagkapili niya sa atin. So, hinirang, pinili.
Wala pa ang sanlibutan. Kasi sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya. Ibig sabihin, tayo ay pinili ng Diyos para sa Kanya. Kanyang kalooban, Kanyang kagustuhan, Kanyang kalwalatian, at para sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Yun ang makikita natin sa Efeso. Yung pagpili ay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya minahal tayo ng Panginoon ng lubusan kasi gusto niya. At hindi wala sino mang maaaring maghadlang. Di ba? Katulad ng tao pag umibig, hindi maaaring humadlang ang kayamanan. Hindi maaaring humadlang ang sinuman. Hindi maaaring humadlang ang anumang kapangyarihan. Ganun ang pag-ibig. Ang pagsinta ng Diyos. Kaya ang pag-ibig sa atin ay tayo'y pinili. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Doon tayo pinanganak sa itaas, born from above. At sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, para sa Kanya, bago pa itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya ang nakakalapit lamang sa Diyos ay busilak ang puso, walang kasalanan, at ang sino mang maaaring tumawag sa Panginoon na Ama ay busilak ang puso. Sapagkat sila'y ginawang banal sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At yan ang siyang pinaliliwanag ng Pablo sa talatang 5 na upang maging mga walang dungis, mga banal sa harapan niya. So pag tinignan ang mga mananampalataya, wala siyang nakikitang anumang kasalanan. Nilinis. At yung mga kasalanan yun ay tinapon na sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Pag tumingin ang Panginoon sa akin, wala siyang nakikitang anumang kasalanan. Sapagkat ang sabi sa talatang 5 na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo. Ito'y sa ganang Kanya. So, ang ginawa ng Panginoon, tinubos tayo. Sapagkat ang Ama ang nagbigay ng pangalan sa Panginoon Jesucristo. Bawat mananampalataya na ipinanganak sa Espiritu ay may mga pangalan. Ibinigay ito sa Panginoon. Pagkat sila'y mga kinukop ng Ama. At ito ay ayon sa Kanya, sa ganang Kanya ng Diyos. Ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, ito ang makikita natin, tayo ay pinili, minahal, pinanganak sa Espiritu, ayon sa Kanyang sarili. Ayon sa sarili ng Diyos. Ayon sa Kanyang kalooban. Sa talatang 6 ay ayon sa ikapupuri niya at kalwalatian ng Kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Kaya dito ay maliwanag, mga minamahal, ang kalagayan at katayuan ng mga mananampalataya sa Kanyang harapan ng Panginoon. At sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 3, ang sabi dito, at muli, ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. Ito ang Panginoon sa Kristo. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin.
Pag binasa nyo ang 1 Kapitulo 17, yung buong kapitulong yun, inyong mapapansin na ang laging binabanggit ng Panginoon ay kanyang ibinigay ang kanyang sarili alang-alang doon sa mga ibinigay ng Diyos sa kanya ng mga mananampalataya. At ang turing ng Panginoon sa kanila ay mga anak. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang panganay sa sambahayan ng Diyos. Siya ang panganay. Siya ang anak ng Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya sabi dito ay narito ako at ang mga anak na tinutukoy dito ay yung mga hinirang, yung mga pinili, yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, yung makakakita ng kaharian ng Diyos, yung mga nilinis. Yun ang sinasabi dito. Ang mga anak na ibinigay mo sa akin. Kaya nililiwanag dito sa John chapter 17 verse 6. Sabi dito, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin, sa walang hanggan, yung mga pangalang yun na nakatala sa aklat ng buhay ay ibinigay sa Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi. At yung ibinigay ang pangalan sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. So yung mga tao yun ay mabubuhay sa sanlibutan. Kung kaya nga, ang sabi dito ay sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Bakit? Sapagkat sila'y binago. Hinugasan sila. Winisika ng tubig upang magbago at maging bago sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. So ang mga mananampalataya ay bagong nilalang na siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa talatang 7, dito sa John chapter 17, ngayon ay nakikilala nila na lahat ng mga bagay sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. So yung binigay ng Panginoon, kinikilala niya, ng Panginoon sa Kristo, yung binigay sa Kanya, ng mga pangalan, ito'y galing sa Ama. At yun ay pag-aari ng Ama at pag-aari ng Panginoong sa Kristo, ang mga mananampalataya. At sabi sa talatang 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakikilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. So, kilala ng mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo ay ang buktong na anak ng Diyos galing sa Diyos. At ang sabi dito, paniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Kaya kinikilala ng mga mananampalataya na ang Panginoon sa Kristo ay sugo upang ang kanilang buhay ay banalin. Kaya sabi ng Panginoon, idinadalangin ko sila. Sinong sila? Yung mga ibinigay ng Diyos na mga pangalan sa Kanya. Iyon ang dinadalangin niya, pero hindi niya dinadalangin ang sanlibutan. Kundi yung sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyon ay akin. At ako'y nanunuluwalhati sa kanila.
Kahit ang mga pinanganak sa Espiritu ay may bahagi sa laman at dugo. Ang sabi sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14, dahil sa mga anak na mga may bahagi sa laman at dugo, sila naman gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay aking malipol yung may pag-ahari sa kamatayan sa makatwid bagay ang diablo. Ito ang tinutukoy sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14. Nang ibig sabihin, mga minamahal, ay ang mga mananampalataya ay pinanganak sa Espiritu. So they are spirit. Ngayon, para lalo nating maunawaan, ang Diyos ay lumikha ng mga langit, ng mga anghel. Ang mga anghel ay espiritu. Wala silang katawan. Wala silang katawan. Sila ay espiritu. Pero ang mga mananampalataya na ipinanganak sa espiritu, sila ay pinagkalooban ng laman at dugo. Ito ang nililiwanag dito sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14. Na sabi dito, dahil sa mga anak ay mga anak na may bahagi sa laman at dugo. Na siya naman kayo ding nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin, itong mga ipinanganak sa Espiritu, ang Diyos ay naglaan sa kanila ng laman at dugo. Gayon din, ang sabi dito sa talatang ito, siya na may gayon din. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nagkatawan tao at ang Diyos ay naglaan ng laman at dugo para sa Kanya. Sapagkat napakahalaga sa Panginoon ang buhay ng mga anak ng Diyos, ng mga pinili niya, higit sa lahat ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito ang dahilan na bawat mananampalataya ay nasa kanilang laman at dugo. Pinanganak. At gayon din ang Panginoon sa Kristo. At ang sabi dito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Kaya ito ang tinutukoy na ipinanganak sa Espiritu, ang Diyos ay naglaan ng laman at dugo. Sa Hebreo Kapitulo 14, at Kapitulo 2, talatang 14, sabi dito, dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan. At ito ang tinutukoy ang diablo. Pangatlo, ang mga mananampalataya ay pinanganak para sa kalwalhatian. Yun ang tinutukoy. Ang nais ng Panginoon ay makita ng mga mananampalataya ang kalwalhatian ng Diyos, kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ipinaliliwanag ni Pablo sa talatang 4 ng Kapitulo 2 ng Epeso. Sabi dito, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakalawak, malaki. Yung pagsinta niya sa atin. Ang sabi dito ay, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. So namatay ang Panginoon. Nung mabayubay sa krus, namatay siya,
inilibing siya. Pagkalipas ng 3 araw, ibinawis siya ng Ama mula sa mga patay at pagbangon nang ibangon ang Panginoon Kristo kasama ang mga mananampalataya. Kaya kung ating titingnan, yung ginawa ng Diyos sa ating Panginoon Kristo na ibangon, 2,000 taon na ang nakalipas. Na ibig sabihin, kahit hindi pa tayo pinapanganak dito sa lupa, nakatakda na tayong ibangon ng Diyos mula sa mga patay, nakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa talatang 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya. At hindi lamang ibinangon, kundi pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So ang Panginoon ay nasa langit nag-ahari. At tayo bilang mga mananampalataya ay buhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Habang siya'y nag-ahari, siya'y namamahala sa ating buhay sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Na layunin ay upang, talatang 7, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kalooban at kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. At inyong pansinin ang talatang 10, kapitulo 2 ng Efeso, sapagkat tayo ang kanyang gawa. Ibig sabihin ay sa walang hanggan tayo ay kanyang pinili. Binigyan ng pangalan, itinala sa aklat ng buhay, ibinigay sa Panginoong Jesucristo, at tayo pinagkalooban ng laman at dugo kasama ng ating Panginoong Jesucristo upang siya'y mamatay para sa atin. Kaya sabi sa talatang 10, tayo ang kanyang gawa. Yan ang tinutukoy sa Ezekiel, kapitulo 36, na tayo ay winisika ng tubig at binigyan tayo ng bagong espiritu. At yun ang tinutukoy sa banal na kasulatan. At ibinigay sa atin ang banal na espiritu. Kaya tayo ay iisa. One in Christ. Sabi dito sa kapitulo 13 ng kapitulo 2 sa Efeso, datapwat ngayon kay Kristo, kayo na ng unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Kaya ang mga mananampalataya, ang tawag sa kanila ay Kristiyano. Sapagkat they belong to the Lord Jesus Christ. Pag-aari tayo ng Panginoon, binili tayo ayon sa halaga. At sabi sa talatang 16, kapitulo 2, upang pagpakasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus na sa Kanya'y inatay ang pagkahalit. At ang sabi sa talatang 17, at siya'y naparito at ipinangaral ng kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan ay nakakalapit. Sapagkat sa pamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya ipinagkaloob sa atin ang banal na espiritu upang makapasok tayo sa Ama. Sapagkat ang Diyos ay espiritu.
Wala iniwas sa ating pananambahan. Ang mga mananampalataya ay nasa Espiritu, pinanganak sa Espiritu. Kaya't ang pananambahan ay sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya sabi sa talatang 17 ng Juan, Kapitulo 24, sabi dito, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kawalwalatian ko na ibibigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Kaya tinutukoy dito na ang bawat isa ay kinakailangang nananatili sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y malabis na iniibig ng Diyos, kaya hindi ng ating Panginoong Hesukristo. Iniibig niya tayo, sinisinta niya tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Ayaw niya na tayo ay mawala. Kaya sabi ng Panginoon, iniingatan ko sila upang hindi sila mawala, upang hindi sila mapahamak. Sabi sa John chapter 17. Kaya pagdating ng tahanan, basahin niyo ang John chapter 17. Napakaganda yung pagbubukas ng puso ng ating Panginoong Kristo patungkol sa atin. Yung kanyang pagmamalasakit, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Handa siyang mamatay para sa akin at nagawa niya yun. 2,000 taon na nakalipas. Kaya sabi sa talatang 25, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ito yung mga ipinanganak sa laman, hindi sila nakikilala. Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw, tinutukoy dito yung mga pinanganak sa Espiritu, mga anak ng Diyos. Ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo na mapa sa kanila, ako'y sa kanila. Kaya nais ng Panginoon, ang Iglesia at ang Panginoong Kristo at ang Ama ay nasa diwa, karanasan ng pag-ibig. Labis ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang dahilan. Kaya sabi ng Banalang Sulatan, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta. Pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktunan upang ang sino man sa kanya sa sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po ay iyong pagpalain sa aming mga puso. Tunay na masaganayin mo ang aming pag-ibig din sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen.